Napansin mo na ba ito? Minsan, kapag maayos kang makitungo, magalang kang magsalita, o tumutulong ka kahit hindi hinihingi, parang ikaw pa ang iniinis, binabara, o pinagdududahan, imbes na pasalamatan ka para bang may galit pa sa'yo. Ang totoo, hindi lahat ng kabutihan ay tinatanggap ng bukas palad. Sa mundong puno ng inggit, insecurities, at emotional na gulo, ang pagiging mabuti minsan ay nagiging insulto. Bakit? Dahil ipinapakita mo kung ano ang kulang sa kanila. Ang katahimikan mo ay sumisigaw ng disiplina. Ang kabaitan mo ay humahampas sa konsensya ng mga taong hindi pa handang magpakumbaba. Kaya ang ending, ikaw ang tinutuligsa. Ikaw ang tinatawag na plastic, mahina, o nagpapakatanga. Pero sa totoo lang, hindi ka mahina, malakas ka. Hindi dahil palaban ka, kundi dahil pinipili mong hindi pumatol. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang madilim na side ng kabutihan, yung hindi masyadong sinasabi pero madalas mong nararamdaman. Bakit nga ba ang pagiging mabuti ay nagiging target ng mga insecure, ng mga kontrolado ng ego, at ng mga galit sa tahimik mong lakas? Kung isa ka sa mga taong sineryoso ang kabutihang asal pero napagkamalan pang may masamang motibo, para sa iyo ang video na ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-comment sa baba ang linyang, "Mabait ako, hindi tanga." Kung handa ka ng manindigan sa kabutihan mo, kahit iba ang tingin ng mundo, tara, simulan na natin. Number 1, nai-insecure sila sa'yo. Alam mo ba kung bakit may mga taong naiinis sa mga taong tahimik, mahinahon, at mabait? Simple lang. Dahil ang kabaitan mo ay salamin ng mga bagay na kulang sa kanila. Hindi mo naman sila inaaway, hindi mo sila pinapahiya, pero dahil sa presensya mo, sa katahimikan mo, sa respeto mo sa iba, sa dignidad ng kilos mo, parang may nahuhubad sa loob nila. Nahahalata nila ang sarili nilang inggit, ang kawalan ng pasensya, ang ego na hindi pa nila matutunang kontrolin. Ganyan ang nangyari kay George. Nakilala ko siya sa isang volunteer group. Nasa late 60s na siya. Retirado, palaging maaga, mahinahon magsalita, at laging may ngiti sa mukha. Isa siyang matandang lalaki na hindi kailanman nagmamadali, hindi maere, at hindi naghahanap ng papuri. Yung tipo ng presensya na kalmado pero mabigat. Yung presensyang parang tahimik na tahanan. Pero imbes na respetuhin siya, naging target siya ng ilang kasamahan niya. Ang coordinator na mas bata pa sa kanya, madalas siyang pinuputol habang nagsasalita. May isa pang lalaki, maingay, patawa-tawa pero halatang insecure, na palaging ginagawang biro ang luma daw na pananaw ni George. Yung iba, tila pinipiling hindi siya pansinin. Wala siyang ginawang masama, pero sa katahimikan niya, naging malinaw ang ingay ng iba. Bakit ganon? Dahil hindi siya nakikisabay sa power games. Hindi siya nangaagaw ng spotlight. Hindi siya nagmamadaling ipagtanggol ang opinyon niya. Kaya ang ibang tao, nakakaramdam ng pagkailang. Kasi sa presensya ni George naramdaman nilang kulang sila. Ang kabaitan niya ay naging ilaw sa mga parte ng sarili nila na hindi pa nila tinatanggap. Sabi nga sa Stoicism, "Waste no more time arguing what a good man should be one." Marcus Aurelius. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang kabutihan mo. Hindi mo kailangang pagaanin ang presensya mo para hindi sila ma-insecure. Hindi mo problema yan. Ikaw ang salamin. Kung ang kabaitan mo ay nagpaparamdam sa kanila ng guilt, inggit, o kahinaan, hindi mo kasalanan. Ikaw lang ang nagpakita ng posibilidad na pwedeng maging mahinahon at matatag ng sabay. At yan ang hindi nila matanggap. So anong gagawin mo? Manatiling kalmado, manatiling totoo, manatiling mabait. Ang Stoic ay hindi nagpapabago ng sarili para lang tanggapin ng iba. Siya ang pundasyon, hindi alon. At kung hindi nila kayanin ang kabaitan mo, hayaan mo silang malunod sa ingay ng sarili nilang konsensya. Maging si George na natiling totoo. At sa huli, hindi siya ang natalo. Siya ang naging paalala sa lahat na sa mundong puno ng yabang, may lakas sa pagiging tahimik. Be the calm presence, be the mirror. At kung ang mga tao ay hindi makatingin sa refleksyong yan, hindi ikaw ang kailangang umiwas. Sila. Number 2, akala nila mahina ka. Sa panahon ngayon, kapag hindi ka maingay, kapag hindi ka palaban, kapag pinipili mong manahimik kaysa makipagsagutan, madalas ang tingin ng tao sa iyo ay mahina. Bakit nga ba ganon? Dahil sa kultura natin ngayon, masyado nang mataas ang tingin sa pagiging agresibo. Kapag malakas ang boses mo, assertive ka. Kapag palaban ka, matatag ka raw.
Kapag nagpapakumbaba ka, tahimik lang at hindi pumapatol, akala nila wala kang paninindigan. Pero sa totoo lang, ang tunay na lakas hindi sumisigaw. Hindi kailangan ng eksena. Hindi kailangang mangibabaw. Sa kalikasan nga, kahit sa mga hayop, ito na ang totoo. Alam mo bang sa karamihan ng mga primate, hindi ang maingay ang tunay na leader? Yung laging nagpapakita ng lakas, nagsisigaw o nagyayabang, sila ang mga hindi panatag. Sila ang nagkukunwaring matatag. Ang totoong alpha, tahimik, pinagkakatiwalaan, kalmado. Kaya kapag ikaw ay tahimik, composed, at hindi nagpapadala sa drama ng iba, nakakaramdam sila ng threat. Kasi hindi ka nila mabasa, hindi ka nagpapakita ng kahinaan, pero hindi ka rin naghahanap ng atensyon. At dahil doon, iniisip nila, mahina ito. Di man lang lumalaban. Pero hindi nila alam, ang pananahimik mo ay galing sa disiplina, hindi sa takot. Galing sa karunungan, hindi sa kahinaan. Galing sa stoic strength, yung uri ng lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Ibig sabihin, ang pinakamalakas na tugon ay hindi pagtugon. Hindi mo kailangang gumanti para mapatunayang hindi ka mahina. Ang pagpipigil mo sa sarili, lalo na kung kaya mo namang pumatol, yan ang tunay na kontrol. Sa totoo lang, mas nakakatakot ang taong tahimik kaysa sa maingay. Bakit? Kasi ang tahimik na tao may alam, may pinagdaanan, may paninindigan. Lalo na sa mga lalaking may edad, may karanasan at nakaranas na ng sakit, pagkatalo at pagbangon. Hindi na nila kailangang patunayan ang sarili nila. Hindi na sila kailangan sumigaw para lang mapansin. Kasi kilala na nila ang sarili nila at doon pa lang, panalo na sila. Kaya kung akala ng iba, mahina ka dahil hindi ka palaban, hayaan mo sila sa ilusyon nila. Hindi mo kailangan ang validation nila. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay tahimik. Hindi siya naghahanap ng spotlight. Hindi siya reactive. Isa siyang presensya na nararamdaman, kahit walang sinasabi. At sa mundo na sanay sa ingay, ikaw na tahimik pero matatag ang pinaka-nakakagulat. Ikaw ang pinakamapanganib, pero sa tamang paraan. Kaya huwag mong ikahiya ang pananahimik mo. Huwag mong ikahiya ang disiplina mo. Kasi kung alam mo kung sino ka, hindi mo kailangang sumigaw para ipaalam yan sa iba. Number 3, hindi ka nila makontrol. May mga taong hindi talaga gustong makipagkapwa. Gusto ka lang nilang makontrol. Sila yung tipo ng tao na hindi tahasang nananakit, pero marunong magpa-guilty, magpahiwatig, manahimik para iparamdam sa'yo na may mali ka kahit wala ka namang ginawang masama. Ang tawag diyan sa psychology, emotional manipulation. Pero may isa silang kinatatakutan. Ang taong mabait pero may hangganan. Bakit? Dahil hindi ka nila matrigger, hindi ka reactive. Hindi ka nakikiride sa emotional roller coaster nila. At sa mata ng isang manipulative person, ang ganitong ugali ay banta sa kanilang kontrol. Kasi sanay silang ikaw ang unang mag-sorry kahit hindi mo kasalanan. Ikaw ang unang lalapit kahit sila ang nagkulang. Ikaw ang palaging nagpapakumbaba kahit inuubos ka na nila. Pero kapag natuto kang maglagay ng boundaries habang nananatiling mabait, nagugulo ang mundo nila. Hindi na gumagana ang tahimik nilang paniningil. Hindi na tumatalab ang guilt trips. Hindi na sila nakakasingil ng emotional rent. Halimbawa, may kilala akong lalaking nasa maagang 60. Tahimik, respetado, at laging handang tumulong. Pero dumating ang punto na na-realize niyang ginagamit lang siya ng mga tao sa paligid niya. Hindi na thank you ang maririnig niya kapag tumulong siya, kundi demand. Kaya't nagsimula siyang magsabi ng hindi. At nung ginawa niya yon, hindi lang pagkabigla ang natanggap niya, kundi galit. Yung mga dating sweet, naging malamig. Yung dating kunwari ay kaibigan, biglang nagsimulang magtampo. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil hindi na siya kontrolado at yan ang hindi nila matanggap. Dito pumapasok ang stoicism. Ang stoic ay hindi pa bigla-bigla. Hindi siya nagpapaikot sa emosyon ng ibang tao. Sabi nga, you don't owe anyone an explanation for protecting your peace. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit pinili mong tumanggi. Hindi mo kailangang idetalye kung bakit nag-set ka ng boundary. Hindi mo trabaho na i-manage ang reactions ng mga taong hindi marunong rumespeto. Ang trabaho mo, alagaan ang sarili mo, panindigan ang kabutihan mo, at manatiling kalmado. At sa mundo kung saan napakaraming gustong mang-impluensya gamit ang guilt, pressure, at drama,
Ang taong hindi na sumasayaw sa tugtog nila ang pinakanakakabaliw. Kaya kung mabait ka, pero may paninindigan, ituloy mo yan. Hindi ka mahirap pakisamahan. Hindi ka nagbago. Natuto ka lang. At kung may masaktan dahil hindi mo na sila pinapagamit, hindi na ikaw ang may problema. Stoic reminder, maging mabait pero malinaw. Maging mahinahon pero matatag. Maging bukas ang puso pero may pintuang kayang isara kung kailangan. Number 4. Nagiging entitled sila sa kabaitan mo. Isa ito sa pinaka-nakakainis pero totoo. Pag lagi kang mabait, may mga taong nag-aakalang obligasyon mo na yon. Hindi na nila tinitingnan bilang kabutihan ang tulong mo, kundi karapatan nila. At kapag minsan kang tumanggi, ikaw pa ang lalabas na masama. Ganyan ang nangyari kay Thomas, isang retiradong Navy engineer. Tahimik lang siya, marunong sa maraming bagay, at likas ang kabaitan. Isa siyang haligi sa local veteran support group, laging handang tumulong, laging bukas ang oras niya. Isang araw, tinulungan niya ang isang mas batang kapitbahay, si Jason. Bago pa lang itong maging single father, kaya syempre nag-abot ng tulong si Thomas. Minsan ipinagbili ng grocery, minsan binantayan ang anak habang nasa trabaho, minsan inayos ang sirang lababo. Sa simula pasasalamat ang natatanggap niya. May thank you, may respeto. Pero habang tumatagal, nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na humihingi si Jason, umaasa na lang. Dumating ang araw na pagod at may sakit si Thomas. Kaya nang minsang tumanggi siya sa pabor, nagbago ang mukha ni Jason. Hindi disappointed, kundi galit. Parang may kasalanan pa si Thomas. Bakit ganon? Dahil sa tinatawag na dependency creep. Kapag ang isang tao nasanay na tumatanggap at hindi natutong tumayo sa sariling paa, nakakalimutan nilang tulong ang binibigay mo, hindi utang na loob na kailangang bayaran mo habang buhay. Ang Stoicism malinaw dito. Give without pride. Let go without attachment. Marcus Aurelius. Ibig sabihin, kung tutulong ka, gawin mo ng bukas ang loob, pero huwag mong gawing tanikala sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging available 24/7 para masabing mabuti kang tao. Ang kabaitan mo ay regalo, hindi serbisyo. Hindi ka rescue hotline. Hindi ka dapat ginagawang default solution ng mga taong ayaw mag-effort. At kapag natuto kang magsabi ng hindi ibig sabihin na masama ka na. Ibig sabihin lang, natuto ka ng alagaan ang sarili mong oras, lakas at emosyonal na kapasidad. Sabi ng Stoics, hindi mo kontrolado ang damdamin ng iba, pero kontrolado mo kung hanggang saan ka magbibigay. At minsan, ang pagtanggi mo ang tanging paraan para makita mo kung sino talaga ang marunong rumespeto sa kabutihan mo at sino ang sanay lang manggamit nito. Kaya't huwag kang matakot magsara ng pinto paminsan-minsan. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit pagod ka. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa pagpili ng kapayapaan. Ang totoong kabaitan may backbone. Hindi ito palaging yes. Maging tulad ni Thomas, mabait pero may hangganan. Dahil ang kabutihan na walang boundary, hindi lakas. Ito ay paanyaya sa pang-aabuso. At kung gusto mong manatiling mabuti sa mundong ito, kailangan mong matutong magsabi ng hanggang dito lang muna. Number 5. Ayaw nila na hindi ka napipikon. May mga tao talagang hindi nakukontento hanggat hindi ka nila napapareact. Gusto ka nilang mapikon, mapagalit, o mapasagot ng masama. Hindi dahil concern sila sa'yo, kundi dahil gusto nilang maramdaman na may epekto sila sa'yo. Para sa kanila, ang reaksyon mo ay sukatan ng lakas nila. Kapag napikon ka, ibig sabihin may hawak sila sa'yo. Kapag hindi mo kinaya ang biro, insulto, o tahimik na paninira nila, para bang panalo sila sa isang larong ikaw mismo, hindi mo naman sinimulan. Pero kapag pinili mong wag pumatol, yung kahit ilang beses ka nilang subukang i-trigger, nananatili kang kalmado, dun sila nababaliw. Kasi hindi mo sila binibigyan ng supply. Hindi mo sila pinapakain ng reaksyon, hindi ka nagpapasok sa drama nila. At para sa isang taong uhaw sa atensyon o kontrol, ito ang pinakamalaking insulto. Naalala mo ba yung kasabihang, ang aso na hindi tumatahol, yun ang mas dapat katakutan? Ganyan din ang mga taong pinili ang katahimikan, hindi dahil mahina sila, kundi dahil napagtagumpayan na nila ang laban sa loob. Hindi na nila kailangang sumigaw para mapansin. Hindi na nila kailangang ipagtanggol ang ego nila, dahil alam na nila kung sino sila. At hindi nila kailangang patunayan ito sa mga taong naghahanap lang ng away. Sabi nga sa Stoicism,
The best revenge is to be unlike him who caused the injury. Hindi ka pumatol, hindi ka bumaba sa level nila. At doon ikaw ang tunay na nanalo. Sa mundo ngayon, kalmado ang bagong lakas. Yung tipong kahit inaasar ka na, pinipilit kang mapasigaw, pinapahiya ka sa harap ng iba. Pero pinili mong ngumiti, huminga ng malalim at tumahimik. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang dumihan ang sarili mo para lang ipakita ang lakas mo. Karamihan sa mga taong toxic ay umaasa sa emosyonal na gulo. Gusto nila ng reaction. Gusto nilang makita kang nadadala sa painit ng sitwasyon. Pero kapag hindi mo sila pinagbigyan, para mo na rin silang tinanggalan ng mikropono sa sariling drama nila. Ang stoic ay hindi bato. Marunong siyang makaramdam, pero hindi siya alipin ng damdamin niya. Marunong siyang sumagot, pero pinipiling huwag kung hindi naman makakatulong. Kaya sa susunod na subukan kang paikutin gamit ang pang-aasar, guilt trips o pasaring, tandaan mo ito. Ang hindi mo pag-react, yun ang tunay na panalo. Kasi sa katahimikan mo, nandoon ang kontrol. Sa pagpipigil mo, nandoon ang dignidad. At sa pagtanggi mong makisali sa gulo, nandoon ang tunay na kapayapaan. Number 6. Na-expose ang bitterness nila. Isa sa pinaka hindi nila matanggap ay yung katotohanang nasaktan ka na, pero hindi ka naging mapait. Na-betray ka, pero hindi ka naging mapaghigante. Niloko ka, pero hindi ka naging mapanira. Iniwan ka, pero hindi ka naging sarado sa mundo. At dahil dito, nagiging insulto ang kabaitan mo sa mga taong pinili ang bitterness bilang lifestyle. Sa mata nila, ang pagiging matigas ang loob ay paraan para mabuhay. Kapag nasaktan sila, bumabawi sila. Kapag nadapa, sinisisi ang mundo. Kapag pinagtaksilan, lahat ng tao ay masama na. Kaya kapag nakita ka nila, kalmado, marunong pa ring ngumiti, marunong magpatawad kahit minsan pa lang. Para mo na ring sinabi sa kanila na mali ang pinili nila. At yan ang hindi nila kayang tanggapin. Kilala mo yung mga yan. Yung tipong nagkukwento pa rin tungkol sa taong nanakit sa kanila 10 taon na ang nakalipas. Yung kahit wala ka namang ginagawa, sinasabi sa'yo na masyado kang mabait or naive ka. Pero ang totoo, hindi ikaw ang problema, ang kabaitan mo ay sumasalamin sa kabiguan nilang maghilom. Sabi nga sa Stoicism, the best revenge is to be unlike him who caused the injury. Marcus Aurelius. Hindi ka gumaganti kasi hindi mo kailangan. Hindi mo binibitbit ang galit kasi alam mong mas mabigat yon kaysa sa sakit na nangyari. Pinili mong lumaya habang sila piniling manatiling bihag ng nakaraan. At sa tuwing nakikita nila ang lakas mo, yung lakas na hindi bumaba sa antas ng nanakit sa'yo, doon sila naiirita. Kasi pinapakita mo sa kanila na may ibang paraan, na pwedeng mabuhay ng walang kinikimkim, na pwedeng tumibay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkatao. At yan ang Stoic insight. Ang tunay na tibay ay yung galing sa pagkatao, hindi sa galit. Maraming tao ang pinili ang bitterness kasi akala nila yon ang lakas. Pero sa totoo lang, bitterness is just pain na hindi naayos. Galit na tinakpan ng yabang. Lungkot na naging galit para hindi mahalata. Kaya kung ikaw, kahit ilang beses nang nasaktan, piniling maging mahinahon, marunong pa ring tumawa, at hindi bumaba sa antas ng nanakit sa'yo, hindi ka mahina. Ikaw ang ebidensya na pwedeng may pinagdaanan pero hindi naging mapait, na pwedeng masaktan pero hindi kailangang sirain ang iba, na pwedeng magpatawad kahit hindi humingi ng tawad ang nanakit. At sa mga taong hindi pa handang palayain ang sarili nila, ikaw ang salamin ang dapat sana naging sila. Kaya huwag kang magtaka kung tinatawag ka nilang masyadong mabait na may halong pangungutya. Hindi insulto yon, confession yon ng sakit na hindi nila alam kung paano hawakan. Maging ikaw pa rin. Tahimik, matatag at malaya, at hayaan mong ang kabutihan mo ang maging paalala na may ibang paraan, mas tahimik, mas payapa, mas totoo. Number 7. Kindness mo equals rebelde ka sa sistema ng gulo. Sa mundong puno ng sigawan, drama, paawa, pasikat at pagmamadali, ang isang taong tahimik, kalmado at mabait ay tila banta. Oo, banta, kasi hindi ka sumusunod sa script na gusto nila. Hindi ka reactive, hindi ka madaling guluhin. At higit sa lahat, hindi ka madaling kontrolin. Ang kabaitan mo ay hindi lang simpleng asal. Sa mata ng mga taong nasanay sa gulo, ito ay rebelyon. Kasi sa totoo lang, may sistema sa lipunan natin na pinapaboran ang maingay, ang pa-victim, ang agresibo, ang marunong maglaro ng drama para makuha ang gusto.
Pero kapag ikaw, pinili mong maging mabuti ng walang agenda, nababasag mo ang sistema na yon. Nabubunyag ang mga peking intensyon, nababaligtad ang laro kasi hindi ka nagpapadala, hindi ka nakikisama sa ingay. At sa gitna ng gulo, nandoon ka lang, tahimik, malinaw, buo. Sabi nga sa Stoic philosophy, your stillness is your weapon, let them be uncomfortable. Kasi totoo, ang katahimikan ng isang taong alam ang sarili niya ay nakakayanig. Ang isang kalmadong presensya ay parang salamin, ipinapakita sa iba kung gaano sila kadisingtado, ka-emosyonal, o ka-desperate sa validation. At kapag hindi ka gumante, hindi ka nag-react, hindi ka nainis, parang sinampal mo sila gamit ang katahimikan mo. Hindi dahil gusto mong manakit, kundi dahil sa dami ng taong umaasa na makuha ang atensyon, emosyon o simpatiya mo. Ang hindi pagbigay ng reaksyon ay tila pinakamasakit sa lahat. Pero ito ang Stoic power. Hindi ito pasabog, hindi ito palabas. Ito ay tahimik na paninindigan. Lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Kabaitan na hindi palya, pero may hangganan. Kaya kung sinasabi ng mundo sa'yo na mabait ka pero tanga, kung tinatawag kang plastic dahil ayaw mong makisawsaw sa drama, kung sinasabihan kang mahina dahil hindi ka palaban, tanggapin mo yan, pero huwag mong paniwalaan. Dahil ang totoo, ikaw ang rebelde. Rebelde sa ingay, rebelde sa emosyonal na laro, rebelde sa kultura ng pikon, galit at pavictim. At sa katahimikan mo, nandoon ang lakas. Sa kabaitan mo,